Tara Mare, samahan natin si Patpat ang aking anak. So may ano sila, banding ng mga kaklase niya. Pupunta daw sila ng dagat. So samahan ko yung anak ko kasi ayoko na pumunta siya lang. So ang layo-layo kasi na 1 hour from sa aming bahay. Kaya sabi ko sa kanya, sasama ako. So saan daw ako tatambay? So titignan ko lang kung saan ako tatambay. So samahan muna kita. So yan, papunta na kami. So dadaan muna kami sa city. Doon kami kasi liliko eh. Tapos pupunta kami sa resort na pupunta nila sa Mupu. So actually hindi pa ako nakapunta doon. First time naming mama pumunta doon. So pati rin si Patpat, first time din niya pumunta. Lagi kami sa Palani. So sanay kami sa Palani. Kagabi naman nag-overnight naman yung anak kong si Pau Pau. Yung sinamahan ko sa graduation. Nag-overnight sila. Doon din sa same din na resort na pupuntahan namin ngayon ni Patpat. Sabi ko nga sa kanya, dapat pala sinama ko sila Cholo, para may kasama ako. So actually hindi pa namin kasi nakita. So sabi ko sa susunod na lang, tingnan ko muna kung maganda kasi sabi ni Pau Pau maganda. Pinakita kasi niya sa akin yung picture. So na-miss din ako sa ganda. Kaso yung dadaanan nga daw yung papasok daw lubak-lubak. Ang mga anak ko kasi basta sabi ng mga kaibigan niya na pupunta sila ng dagat, go sila, pupunta talaga sila ng dagat. Mula kasi noong maliliit pa sila, talagang pumupunta na sila kada okasyon, andiyan kami sa dagat. So sanay kasi kami sa La Union na every time na may okasyon na pupunta kami sa dagat. So mas medyo tipid nga lang kami sa La Union kasi free entrance, walang entrance. Unlike kasi dito kasi papasok ka naman beach, dito is may entrance. So depende na lang kung mga public place. So, kaso yung mga public place kasi yung talagang hindi na mapapakinabangan na madaanan, kaso delikadong dadaanan. Kaya no choice ka kundi pumunta sa mga resort. Yun, pipay ka lang naman ng entrance ko. Depende sa iyo kung magbabayad ka ng cottage. Pwede naman sa cottage kung marami kayo, di makakatipid na rin kayo. Magkano din yung cottage. Ayan, ang gaganda talaga ng tanawin. Sabi ko sa anak ko, videohan niya nga yung dadaanan namin kasi pangatlong punta na ako na ata yan, pangalawa pa lang. Kasi nung una kasi natandaan ko talaga sinundo namin yung bunso ko, saka yung si Patpat, naglaro kasi sila sa kataingan. Sabi ko nga sa kanya, videohan niya, sobrang ganda. So ayun, papasok na kami mga mare, sabi ng anak ko dito daw kami. So tingnan natin yung daan, kung lubak-lubak, kung malinaw ba yung pagka-video ng aking anak. Sabi ko, videohan mo nga kung maganda yung para may ipakita ko sa papa nila kung ano yung daanan, para at least may idea na siya na ganun ang dadaanan namin. Pero mga mare, nagulat ako kasi pagkapasok namin, so may mga nakasunod na ng mga sasakyan. So sabi ni Patpat, baka pupunta yan doon kasi maraming nga pumupunta doon. So ayan mga mare, yun lang ang poproblemahin mo. Yung kailangan pag magdala ka dito yung medyo mataas yung sasakyan mo. Pwede rin motor. Kaya naman lahat ng sasakyan, pero kung magaling ka lang talaga, kakayanin talaga. Ako kasi hindi ko talaga kaya kasi sumayad ngayong si Pau Pau na mas magaling pa sa akin mag-drive. Alam niyo ba mga mare, habang nag-drive ako, kabado talaga ako. Pag may nakasalubong talaga ako ng sasakyan dyan, hindi ko alam paano ko siya igigilid. Talagang hindi talaga ako masyado sa masisikip na daanan. So kailangan talaga magaling na driver ang papasok dyan. Ito lang talaga ng mga daanang hindi ko sanaya. Lalo na masikip, para siyang kung titignan mo talaga siya is parang one way lang. Hindi ko talaga alam paano igigilid kung may makakasalubong ako dito. So ayan na, medyo masikip, tapos bako-bako. Sanay ako na yung asawa ko ang nagmamaneho pag mga ganitong daanan. Yung sobrang excited ka, hindi ka makaka-drive ng maayos kasi may mga nakasunod na sa likod mo. So hindi nga na-videohan ni Patpat yung mga nakasunod sa likod. So medyo madami din yung nakasunod. Pagpasok namin, may mga nakasunod ka agad, mga 3-4 na sasakyan. So yan lang talaga yung dadaanan mo. Kailangan talaga medyo, yung sasakyan mo is medyo matastas ng konti. Sabi kasi ng anak ko na si Pau Pau, yung kotse kasi dinala niya, so medyo mababa yun, kaya sumayad daw yung sa ilalim. Kaya kailangan talaga pag magdala ka din yung medyo mataas-taas. Oo mga mare, sulit naman yung pagpunta. Nakaka-amaze kasi malinaw yung tubig. As in maganda naman siya. Sobrang dami ng tao nga. Wala na talaga akong nakuha nga. So open cottage siya. Konti pa lang yung naliligo mga mare. Puro mga bata yung naliligo. Pero yung mga tao is talaga nandun sa gilid talaga. Kaya wala na akong nakuha nga open cottage. Talagang punuan talaga ngayon. So sobrang puno hanggang sa dulo. So hindi pa sila naliligo sa ngayon. Ang ganda. Sobrang ganda. Malinaw yung Bala ko sana maglakad-lakad, kaso nailang ako maglakad mag-isa kasi kada dadaanan mo dyan talaga may kanya-kanyang mga cottage talaga, may mga kasama sila. So ako lang talaga dyan yung mag-isa yata. So may nakita akong nakahiga na doon. So mag-isa lang din siguro siya doon. Nandun siya sa nakahiga, mumuni-muni nagre-relax. So binidyohan ko na lang yung sarili ko para makita niya yung sa likod ko. Kasi gusto ko talagang videohan, ikutan yung mga nandyan. Kasi baka ayaw nila mag-video, ayaw nila ng video. So hindi naman tayo sikat na vlogger para mag-video. So sobrang talaga na-miss ko. Gusto ko talagang lakarin hanggang sa dulo. Maganda talaga dyan sa mga barkadang kasama mo. May mga kasama ka talaga na mag-iikot-ikot dyan kasi hindi ka mabuboring hanggang dun sa dulo. So hindi lang yung isa ang iikutan mo dyan. Pero kaso, ewan. Pero may entrance fee siya na 80 pesos. 80 yata yun. Tapos 60 yung sa Batak. So dito yan siya sa Bituon Beach Mubu.
Mubo Beach. Sa Bagakay ata yun. So, first time ko pumunta rito. Ang ganda pala niya. So, may nagbo-boating na akong nakikita. Check niyo to. So, ayan, may boating ako na nakikita. So, ayan. Ang ganda na. So, as in talaga. So, ayan, sa gilid niyan yung mga rooms. Rooms, cottage siya. So, sa gilid niyan yung mga rooms, cottage siya. So, ayan. Saan na yun? So, ayan. Sayang wala akong dalang bihisan. So, maya-maya siguro lalabas na lang ako. Mag-antay na lang ako sa city. Nahirapan kasi ako sa paglabas. So, ayan. Yung paglabas lang mahirap. So, siguro lalabas na ako. Maya-maya lang konti. So, after 20 minutes, namnamin lang muna natin syempre yung entrance fee natin. So, ang pinagkaibang kasi sa ibang lugar. So, sa amin sa north, siguro sa Bagay kasi doon parang ayun kaso parang abandonado na siya. Siguro pwedeng umakyat doon. Ayun paakyat. So, tabi siya ng talaga bundok. So, ang ganda na. Kaso, ayan. Kasong layo. Kaya ayoko maglakad. Tingnan nyo naman po mga mare. So, ang layo, diba? Pag maglalakad ako papunta ron. So, malayo. Malayo siya. So, ito naman dito ako sa pinakadulo na. So, medyo malapit ako dito sa dulo na. So, malapit lang ako sa entrance. So, kung malilig ako, lalakarin ko siguro papunta ron. Ganda pala dito, no? So, nandito lang ako sa bato nakaupo. Ang bala ko lang talaga sana, idadrop by ko lang yung anak ko. So, nakita ko, curious lang kasi ako kung saan beach siya pupunta. Kagabi kasi nandito na yung anak ko. Sabi niya, mag-overnight daw sila. Maganda naman daw. So, maganda nga siya. Madaming rooms. Sobrang daming rooms. Tapos may nakita akong restaurant dito. O pwede naman kayo magdala ng ng tent nyo o kaya mga lulutuin nyo. Ay, yung paglabas ko lang talaga. Yun nga lang kasi yung papasok dito. Lalo na't hindi naman ako na driver ba. So, hindi ako sanay sa lubak-lubak na dadaanan. Kailangan talaga yung matataas na sasakyan ang dalhin nyo rito. Kasi sobrang maganyan pag dumaan ka. So, ayan guys, lalabas na talaga ako. Kasi 4 hours, antayin ko siya ng 4 hours, baka 5 hanggang 5 o'clock siya. So, mag-aantay na lang siguro ako sa city na lang siguro ako mag-aantay. So, tara let's sa city. Ayan, malawak siya. Hanggang doon siya. Marami pang doon. Parking doon sa loob. Kung gusto nyo doon, pwede naman. So, ayan. So, dito yung entrance. Nandito lang ako sa may malapit sa entrance. So, ito lang kasi yung daan. Yung medyo siya. So, kailangan talaga, kung kotse naman dadalhin mo. So, kung kotse naman dadalhin mo kasi, kailangan i-tiyempo mo dun sa hindi siya masasayad. Kasi siguradong sayad. Ayan. Ganda. So, dito, tapos, doon na naman sa Kaputol, lubak na naman. Pero hindi naman mahaba. Inaayos pa lang kasi yung daan. So yan, next destination natin, punta tayo ng LCC. So dyan ako mag-aantay.
ng 2 oras. Uupo lang ako doon. At least malamig doon. Kasi wala akong bihisan. Buti sana ako may bihisan ako. Maliligo ako doon. Kaso wala akong dalang bihisan. So time check, alas 2. So 2 hours pa. Ganda ng 2 hours. Andito na ako sa LCC. Pag alam kong medyo matatagalan ako, dito ako pumupunta. Sa baba kasi niyan is palengke. Tapos sa taas may kainan. Tapos shopping center. Tapos supermarket. Kaya hindi na ako mamumblema kung bibili ako dito ng aming ulam. So tara, let's go sa taas.